King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 573. Bloodline Power. Nang ang lahat ng 100 ghost corpses ay nabuo ang hanay, ang kapangyarihan ay tumaas sa isang bagong antas. Kahit na ang walang limitasyong balyina sa karagatan ay pinatay nito. Sa puntong ito, ang madilim na ambon ay nakabuo ng makamulto na apoy, na nagtulak sa dalawang soberano na mawalan ng pag-asa nang ang apoy ay kinumplito ng mental energy ghost technique ng Skeletal Division Leader. Kailangang harapin ng isang tao ang isang nakakatakot na dami ng kapangyarihan ng sumpa kapag nahulog sila sa Ghost Corpse Cursed Array. Nagsisimula ng mabulok ang balat at laman ng dalawang soberano habang nauubos ang kanilang lakas at kaluluwa. Maghintay ka. Ang ekspresyon ng Sovereign Lord na humahabol mula sa likuran ay kapansin-pansing nagbago nang makita niya ang nangyayari, at inilabas niya ang kanyang aura. Hindi niya akalain na si Zhao Feng ay magkakaroon pa rin ng ganitong nakamamatay na hakbang sa pagpatay. Hindi ginamit ni Zhao Feng ang hakbang na ito laban sa Metal Triangle Pirates o kahit sa labanan laban sa pinuno ng pirata ng Great Origin Core Realm. Hihihi. Kapag ang Ghost Corpse Cursed Array na ito ay nakapatay ng 100 sovereigns, ang lakas nito ay tataas ng husto. Ang Skeletal Division Leader ay mas nasasabik kaysa kay Zhao Feng mismo. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng mga bangkay ay personal na pinino nito. Void Skyyin Demonic Stab. Ang armas na Earth Grade na pinagsama sa katawan ng Skeletal Division Leader ay bumaril. Shoo! Isang malaki, maitim na silver bone phantom ang kumislap sa hangin, at tila nabasag nito ang mismong kalawakan habang ito ay tumusok sa isa sa mga nabubulok na sovereigns. Arg! Isang sigaw ang nagmula sa loob ng hanay, at ang katawan ng soberano ay naging puddle ng dugo. Kasabay nito. Arg! Sagipin mo ako. Ang isa pang soberano ay napapaligiran ng mga tuyong puting kamay na umaabot sa kanyang katawan. Whoosh! Ikan-away ni Zhao Feng ang itim na bandila at itinuro ang kapangyarihan ng array, at hindi nagtagal, ang isa pang sovereign ay naging puddle of blood din. Sa maikling sandali lang, dalawang middle stage na Small Origin Core Realms ang namatay mula sa Ghost Corpse Cursed Array. Ho! Ang enerhiya at kakanyahan ng dalawang sovereign ay hinigop ng Ghost Corpse Cursed Array. Dahil sa eksenang ito, nanlamig ang mga buto ng tatlong humahabol na sovereign. Brat, anong lakas ng loob mong patayin ang mga elder mula sa Gun Cloud Pavilion? Pinigilan ng third elder ng Gun Cloud Pavilion ang pagkabigla sa kanyang puso. Binago niya ang kapaligiran gamit ang kanyang Great Origin Core Realm Aura habang umaandar siya patungo sa Blue Lightning Sea Sky Ship. Ang iba pang dalawang sovereign ay nasa late stage na Small Origin Core Realm, kaya hindi sila mahina. Break. Ang ikatlong elder ng Gun Cloud Pavilion ay naglabas ng isang palad na naging sanhi ng paghugong ng lahat sa loob ng 10 milya. Ang palad ay nagpatuloy sa paghampas sa Ghost Corpse Cursed Array. Ho! Ang madilim na ambon na nabuo ng Ghost Corpse Cursed Array ay naging mas mahina. Shua! Shua! Ikan-away ni Zhao Feng ang itim na bandila at lumikha ng mas maitim na ambon mula sa loob ng hanay. Hihihi! Ang Ghost Corpse Cursed Array na ito ay hindi tulad ng dati. Sa tingin mo ba napakadali nitong masira? Ang katawan ng Skeletal Division Leader ay kumaluskos habang ang 9 Deadly Yin Bone ay sumanib pabalik sa katawan nito. Weng! Pagkatapos ay gumamit ito ng isang lihim na pamamaraan at naging isang nagninangas na higanteng buto. Whoosh! Ang naglalagablab na higanteng buto ay nagdulot ng pagsipol ng apoy ni Yin at kamatayan sa bawat pagkilos nito, na umaayon pa rin sa Ghost Corpse Array. Sa nakalipas na buwan, lumakas ang mga buto nito matapos masipsap ang asensya ng dugo ng puso at sumanib sa Mystic Dark Crystal Bone. Mas malakas ang battle power nito kaysa sa normal na late stage na Small Origin Core Realms. Higit pa rito, ito ay kasalukuyang may suporta ng array at ang lihim na pamamaraan nito. Matanda, kunin mo ang palad ko. Ang nag-aalab na higanteng buto ay naglabas ng nangingibabaw na apoy habang itinutok nito ang isang palad patungo sa third elder ng Gun Cloud Pavilion. Bam! Isang malakas na pagsabog ang tumunog sa itaas ng Ghost Corpse Cursed Array, at nilamon ng shockwave ang lahat ng nasa malapit. Ang Blue Lightning Sea Sky Ship sa ibaba ay bumagsak at nahulog sa karagatan. Boom! Ang Skeletal Division Leader ay umatras ng ilang hakbang.
Halatang may konting disadvantage ito, pero mas nadagdagan ang pananabik sa mga mata nito. Kung iisipin kung paanong wala man lang itong pagtutol laban kay Lord Wusuo, kalahating taon na lang mula noon at ang lakas nito ay tumaas ng napakalaking halaga. Kayong dalawa ay pigilan ang kalansay na iyon, papatayin ko ang brat. Utos ng Sovereign Lord. Alam niya na si Zhao Fang, na kumokontrol sa Ghost Corps Cursed Array, ang kritikal na punto. Pagkatapos ng lahat, ang banta ng array ay masyadong malaki at ang Skeletal Division Leader ay mas mahirap patayin kaysa kay Zhao Fang. Hanggat papatayin ko ang brat na iyon at kunin ang mga samsam sa digmaan, kaya kong tapusin ang kalansay. Ang mga mata ng soberanong Panginoon ay kumislap. Brat, mamatay ka. Lumiko ang Sovereign Lord sa Skeletal Division Leader at sinugod si Zhao Fang, na nasa gitna ng Ghost Corps Array. Hihihi. Hindi siya pinigilan ng Skeletal Division Leader. Sa halip, nakipag-clash lang ito sa dalawang late-stage na Small Origin Core Realm Sovereigns na paparating dito. Sa loob lamang ng maikling panahon, nagawa na nitong sugpuin ang dalawa gamit ang nagniningas na Bone Giant na anyo nito. Pumunta ka. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang habang iwinawagayway niya ang array flag, na tinatawag ang mga Mist Dragon upang makipag-away sa Sovereign Lord. Break. Itinulak ng Sovereign Lord ang kanyang palad at ang kapangyarihan ng sumpa ay nabasag bago pa man ito makalapit sa kanya. Gayunpaman, nanatiling pareho ang ekspresyon ni Zhao Fang habang patuloy niyang ginagamit ang kapangyarihan ng sumpa para bumagsak sa Sovereign Lord. Maliwanag na puti at tuyong mga kamay ang nakapulupot sa katawan ng Sovereign Lord at patuloy na umabot sa kanyang katawan, dahilan upang magbago ang kanyang ekspresyon. Kahit na ang isang kasing lakas niya, na nakarating sa Great Origin Core Realm, ay hindi maaaring baliwalain ang epekto ng sumpa. Ang kapangyarihan ng sumpa ay maaaring pumasok kahit saan. Hindi lang ito simpleng pag-atake ng mental energy. Hinayaan ni Zhao Fang ang Sovereign Lord na mamuno. Kapag ang kapangyarihan ng sumpa ay pumasok sa kanyang katawan at hindi gumaling sa tamang panahon, kahit na ang isang tao sa Great Origin Core Realm ay hindi makakatakas. Gaano man kalakas ang kanyang estado ng pag-iral, tiyak na may malaking pagkakaiba kumpara sa isang walang limitasyong balyina sa karagatan. 10 paghinga lang ang kailangan ko para patayin ang brat na ito at makaka-address pa rin ako ng hindi nasaktan. Naisip ng Sovereign Lord. Nagtitiwala siya sa kanyang kakayahang patayin si Zhao Fang sa 10 paghinga. Kayang-kaya niya kahit sa 4 o 5 lang. Wings of Wind and Lightning. Isang pares ng mga pakpak na kulay lila ay biglang namuo sa likod ni Zhao Fang, na naging dahilan upang tumaas ang kanyang bilis at liksi. Shua! Naiwan ang mga after images kasama ang takip ng maitim na usok. Ang mga pandaman ng mga tagalabas ay malilimitahan sa loob ng Ghost Corps Cursed Array, ngunit si Zhao Fang ay walang mga paghihigpit na ito na ipinataw sa kanya. Alam niya at ng Skeletal Division Leader ang array gaya ng alam nila ang sarili nilang kamay. Tusong brat. Ang Sovereign Lord ay umungal at nagpadala ng berdeng Palm Phantom sa ilang daang yarda, gamit ang isang malawak na pag-atake. Gayunpaman, ang mga reaksyon at liksi ni Zhao Fang ay napakabilis, at nagkaroon siya ng kalamangan sa landscape, kaya nagawa niyang umiwas sa ilang mga pag-atake. Boy! Isang alon ng tubig ang lumitaw sa katawan ni Zhao Fang. Boom! Boom! Ang mga pag-atake ay bumagal at huminto ng damapo sila sa katawan ni Zhao Fang. Kahit medyo nasugatan siya, hindi nagtagal ay gumaling ang water bloodline niya. Napakalakas ng bloodline. Nagbago ang ekspresyon ng Sovereign Lord nang mapagtanto niyang minamaliit niya si Zhao Fang. Ang estado ng pag-iral at katawan ni Zhao Fang ay mas malakas kaysa sa normal na Great Origin Core Realms, at ang kanyang bloodline ay tumaas ng mabilis sa nakalipas na kalahating taon. Mayroon siyang Wings of Wind and Lightning para sa bilis at opensa, at mayroon siyang Water Bloodline para sa depensa at pagbawi. Sa tulong ng Ghost Corps Cursed Array, nagawang pigilan ni Zhao Fang ang Sovereign Lord para sa ilang paghinga. Gayunpaman, sa pagtatapos ng araw, ang Great Origin Core Realm ay isa pa ring Sovereign Lord, at hindi nagtagal ay itinulak niya si Zhao Fang sa isang partikular na lugar. Mystic Sky Dark Seal. Isang malaki, kalahating milya ang haba, madilim na berdeng palad ang bumalot sa kinaroroonan ni Zhao Fang. Arg!
Namula ang mukha ni Zhao Feng habang ang kanyang Wings of Wind and Lightning at ang kanyang Water Bloodline ay parehong pinigilan. Ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang yumuko at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang kanyang estado ng pag-iral at katawan ay mas malakas pa kaysa sa normal na Great Origin Core Realms, at ang kanyang Water Bloodline ay may malakas na depensa, sana ay gumuho na siya. Hahaha. Brat, sumuko ka na. Tumawa ang Sovereign Lord. Ang isang Sovereign Lord ay isang Sovereign Lord pagkatapos ng lahat. Kung hindi man lang niya maibaba ang isang half-step na Origin Core Realm, wala na siyang anumang mukha na matitira. Divine Change of Water Spirit. Naging matalim ang mga mata ni Zhao Feng nang biglang umikot ang kanyang katawan. Weng. Isang liwanag ang biglang sumanib kay Zhao Feng at naging likido ang kanyang katawan, na naging sanhi ng pag-alon nito na parang tubig. Boom! Ang nakakatakot na pag-atake mula sa Sovereign Lord na dumapo kay Zhao Feng ay tila dumaan sa likido. Ano? Nagbago ang ekspresyon ng Sovereign Lord. Isang likidong estado. Naiintindihan ng brat na ito ang napakalalim na pamamaraan ng lihim ng tubig. Ang Water Spirit Divine Change ay isang napakalalim na pamamaraan kahit na sa Pure Moon Spiritual Sect, at mahirap para sa mga tao na matagumpay na linangin ito. Sa ilalim ng estado ng Water Spirit Divine Change, si Zhao Feng ay nagawang maging likido sandali, at siya ay halos walang kapantay sa pagtatanggol. Higanti. Biglang tumaas ang anyo ni Zhao Feng at naging Water Spirit God. Break. Ang bawat aksyon ni Zhao Feng ay tila nagagawang i-flip ang karagatan habang ang kanyang lakas ay tumaas sa isang bagong antas. Basag. Hindi pinansin ni Zhao Feng ang pag-atake ng Sovereign Lord at nagpakawala ng suntok na Samire sa kapangyarihang pumipigil sa kanya. Sa sandaling ito, ang Water Spirit Divine Change ni Zhao Feng ay lumampas na sa kay Elder Shui Yun mula noon. Ito ay higit sa lahat dahil ang kanyang estado ng pag-iral at bloodline ay mas malakas kaysa dati, at mas madali niyang naisagawa ang pamamaraan. Org. Sa isang kislap ng liwanag, bumaba mula sa langit ang higanteng tubig. Ang dalawang huling yugto na Small Origin Core Realms ay pinipigilan ng Skeletal Division Leader, at sila ay pinahina ng kapangyarihan ng sumpa. Ang dalawang tinambangan na soberano ay agad na napatay. Hindi nila maintindihan kung paano nagkaroon ng kakayahan si Zhao Feng na lumapit at patayin sila habang nakaharap siya sa isang Great Origin Core Realm. Ngunit ito ay katotohanan. Si Zhao Feng ay ganap na hindi pinansin ang pag-atake ng Sovereign Lord. King of Gods, Kabanata 574. Pagpapakita ng mga Death Guards. Nang makitang isa pang late stage na Small Origin Core Realm Sovereign ang papatayin ni Zhao Feng, ang nakashirt na Elder ay umungal. Brat. Ang Third Elder ng Gun Cloud Pavilion ay sumigaw, at nanlalaki ang kanyang mga mata. Sa apat na soberanong dinala niya, 3 na ang namatay. Mystic Sky Dark Technique / Pinasabog ng Third Elder ng Gun Cloud Pavilion ang kanyang True Yuan, pinalamutian ang kalahating transparent na dark green na blade na tila parusa ng langit mismo nang ito ay naging isa sa kalikasan at nalazlas patungo kay Zhao Feng. Ang nakakatakot na kapangyarihan mula sa pag-ataking ito ay naging sanhi ng pagyanig ng langit at lupa. Ang iba pang naroroon, kasama ang Skeletal Division Leader at ang isa pang Sovereign, ay naramdaman ang paglundag ng kanilang mga puso. Shua. Ang Water Spirit Giant na ginawang Zhao Feng ay hindi ganap na nakaiwas sa pag-atake. Shu. Ang katawan ng Water Spirit Giant ay lumundag at agad na nanghina. Halos maputol ito sa dalawa. Weng. Nagsimulang gumaling ang mga sugat ng Water Spirit Giant. Sa ganitong estado, ang laman ni Zhao Feng ay naging kalahating likido. Siya ay halos walang kamatayan sa kanyang napakalaking bilis ng pagbawi. Tinanggap ni Zhao Feng ang suntok mula sa Third Elder nang sabay-sabay siyang sumugod patungo sa late stage na Small Origin Core Realm. Bam! Nagpadala ang Water Spirit Giant ng thrust na nagpaubo ng dugo sa late stage na Small Origin Core Realm. Ang Water Spirit Divine Change ni Zhao Feng ay kasalukuyang isang kompletong bersyon, hindi katulad noong siya ay nasa Purple Saint Ruins. Hindi lang malakas ang depensa niya, puno ng kapangyarihan ang bawat kilos niya. Higit pa rito, ang kahusayan ni Zhao Feng sa Water Spirit Divine Change ay nalampasan na ang late stage na Small Origin Core Realm Elder Shui Yun.
Ito ay dahil, sa nakalipas na kalahating taon, ang estado ng pag-iral ni Zhao Feng ay tumaas ng husto dahil sa asensya ng dugo sa puso at ang aura mula sa Ancient Dream Realm. Mas malakas pa ito kaysa sa normal na Great Origin Core Realms, at maraming beses na nagbago ang kanyang bloodline power. Ang matibay na pundasyon ng life force at bloodline ay nakapagpapanatili ng kanyang Water Spirit Divine Change. Tumigil ka. Ang Third Elder ng Gun Cloud Pavilion ay umungal habang pinapanood lamang niya ang huling yugto ng Small Origin Core Realm na nahulog sa pincer attack ng Water Spirit Giant at ng nagniningas na Bone Giant. Si Zhao Feng at ang Skeletal Division Leader ay parehong gumagamit ng mga secret technique na nagpapataas ng kanilang lakas sa isang antas na mas malakas kaysa sa normal na late stage na Small Origin Core Realms. Boom! Ang Ripple of Water ni Zhao Feng ay kumuha ng panibagong pag-atake mula sa Third Elder ng Gun Cloud Pavilion ng direkta, na nagawang pilitin ang huling Small Origin Core Realm sa kawalan ng pag-asa. Arg! Ang huling Small Origin Core Realm ay namatay mula sa pinagsamang pag-atake ni Zhao Feng at ng Skeletal Division Leader. Ang kanyang bangkay ay natunaw sa isang puddle ng tubig at dugo sa Ghost Corp's Cursed Array. Matapos masipsip ang enerhiya at kakanyahan ng apat na magkakasunod na soberano, ang kapangyarihan ng sumpa ay umabot sa isang nakamamanghang antas. Ang ekspresyon ng Third Elder ng Gun Cloud Pavilion ay kapansin-pansing nagbago nang huminga siya ng malalim. Lubhang malungkot siya habang lumulutang sa ibabaw ng usok. Ang aking Water Spirit Divine Change ay maaari lamang tumagal ng isa pang 10 paghinga ng higit pa. Ang figure ni Zhao Feng ay kumislap habang siya ay tumalon patungo sa Third Elder ng Gun Cloud Pavilion. Siyempre, kahit nasa ganitong estado, halos hindi niya kayang labanan ang isang Great Origin Core Realm. Hindi niya talaga kayang takutin ang isa. Shua! Ikinaway ni Zhao Feng ang array flag at itinuro ang kapangyarihan ng sumpa ng Ghost Corp's Cursed Array. Ang nakatatakot na hangin ng kamatayan, Yin, at Puot ay dinagsa ang ikatlong elder ng Gun Cloud Pavilion. Tusong asong babae. Ikinaway ng Third Elder ang kanyang kamay at binasag ang usok ng paulit-ulit. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay nagsimulang pumuti at ang kanyang katawan ay naging hindi komportable. Ang kanyang katawan ay medyo matagal nang nabubulok, at ang kanyang life force at enerhiya ay mas mabilis na nauubos. Gamit ang pagkakataong ito, ang Water Spirit Giant at ang naglalagablab na Bone Giant ay nagsanib at nag-counter-attack. Boom! Boom! Bam! Nag-away ang tatlong eksperto sa loob ng Ghost Corp's Cursed Array. Makalipas ang ilang paghinga, umatras ang figure ng Skeletal Division Leader habang ang apoy na nagmumula sa katawan nito ay unti-unting humihina. Ang Water Spirit Giant ni Zhao Feng ay naging medyo lumabo, ngunit ang mukha ng Sovereign Lord ay kasing puti ng papel at ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig. Daan-daan at libu-libong hindi nakikita, tuyo, mapuputing mga kamay ang umabot sa kanyang katawan at kinukuha ang kanyang buhay at kaluluwa. Mula sa simula ng labanan, ang Sovereign Lord ay nasa mahinang kalagayan, at siya ay nasugatan pa rin mula sa sagupaan noon. Sa pagmamasid sa kanya, ang kanyang balat ay nagsimulang tumanda. Sa isang maikling span ng 10 paghinga, tila siya ay may edad na 10 taon. Hihihi. Matandang lalaki, dahil sa Ghost Corp's Cursed Array, marami kang nawala sa iyong buhay. Tawa ng tawa ang Skeletal Division Leader habang ang mukha ng Sovereign Lord ay naging kulay abo, at ang kanyang balat ay nagsimulang mabulok, na nagpapahintulot sa mas maraming kapangyarihan ng sumpa na makapasok sa kanyang katawan. Gago! Hindi ka madaling pakakawalan ng Gun Cloud Pavilion. Kahit na nagmumura pa ang Third Elder, may takot na sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Pagkatapos sabihin iyon, pinaikot niya ang kanyang Troyuan at pinilit na bumalik ang kanyang dalawang kalaban. Shua! Sa sumunod na sandali, lumipad na ang anyo ng Sovereign Lord. Si Zhao Feng at ang Skeletal Division Leader ay nagtaas ng kanilang mga ulo, at nakita nila ang Sovereign Lord na natisod pagkatapos lumipad ng ilang milya at lumuwa ng isang subo ng dugo. Master, ang kapangyarihan ng sumpa ay pumasok sa matandang iyon, at siya ngayon ay lubhang mahina. Isang hakbang na lang para patayin na natin siya. Medyo ayaw na sabi ng Skeletal Division Leader. Magiging lubhang kapakipakinabang kung ang Ghost Corp's Cursed Array ay magagawang lumunin ang asensya ng isang Great Origin Core Realm. Alam ko,
Ngunit isa pa rin itong Great Origin Core Realm na pinag-uusapan natin. Bahagyang umiling si Zhao Feng habang ang kanyang likidong estado ay naging solid muli, at siya ay namutla. Mapapanatili lamang ni Zhao Feng ang lihim na pamamaraan ng Water Spirit Divine Change sa loob ng limitadong panahon dahil napakabigat ng presyo para gamitin ito. Shua. Ikinaway ni Zhao Feng ang itim na bandila at inilagay ang Ghost Corpse Cursed Array bilang kasiyahan. Ang mga bagay ay naging mas maayos kaysa sa pakikipaglaban kay Lord Wusuo. Higit sa lahat, hindi man lang ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Eye Bloodline. Ang kombinasyon ni Zhao Feng at ang Skeletal Division Leader, kasama ang tulong ng Ghost Corpse Cursed Array, ay nagawang sugpuin ang mga normal na Sovereign Lords. Hindi man lang nang ahas ang dalawa na magkaroon ng ganoong pag-iisip kalahating taon na ang nakakaraan. Umuwi kadali. Bumalik si Zhao Feng sa Blue Lightning Sea Skyship at nag-order. Sa labanan ngayon, ang maliit na mga sovereigns, kabilang ang isang sovereign lord, ay nakakuha ng atensyon ng maraming eksperto. Anong labanan? Ilang mga soberano ang namatay? Sino ang nasa barkong iyon? Nagawa nilang patayin ang napakaraming elder mula sa Gun Cloud Pavilion. Ang Gun Cloud Pavilion ay isa sa mga nangungunang puwersa sa paligid dito. Dahil malapit pa rin sila sa Void Ocean Spiritual Palace, maraming eksperto ang nakasaksi sa buong proseso. So, ang Blue Lightning Sea Skyship ay bumiyahe sa pinakamabilis nitong bilis, na kahit na ang mga normal na sovereign ay hindi makahabol. Sa isang kisap mata, nawala ang barkong pumatay sa ilang elder mula sa Gun Cloud Pavilion. Bagamat nakaalis na ang salarin, bumulaga pa rin ang balitang ito sa ilang isla sa loob ng maikling kalahating buwan. Ang Gun Cloud Pavilion ay isa sa pinakamataas na 1-star clan sa paligid, at ang kanilang lakas ay mas mababa lamang sa 2-star na sekta. Dahil sa katotohanang nangyari ito hindi pa katagal, ginamit ng Gun Cloud Pavilion ang lahat ng kanilang lakas at naglagay ng bounty sa Blue Lightning Sea Skyship. Sa isang tiyak na araw, makalipas ang kalahating buwan, isang madilim, tahimik na figure ang lumipad sa karagatan at naging sanhi ng lahat ng nasa malapit na tumahimik. Ang hindi mabilang na mga hayop sa loob ng 1,000 milya ay nanginginig sa takot. Para bang hinawakan ng Diyos ng kamatayan ang kanilang mga lalamunan. Yung taong, naramdaman ng mga kalapit na eksperto at sovereigns ang paglundag ng kanilang mga puso. Ang matangkad at maitim na figure ay nagbigay sa lahat ng nasa malapit na pakiramdam ng kamatayan sa kanilang mga kaluluwa. Ang layunin ng Emperor of Death ay minsang narito. Ang matangkad at maitim na figure ay lumutang malapit sa Void Ocean Spiritual Palace. Shua. Ang kanyang anyo pagkatapos ay nawala habang siya ay tumuntong sa Void Ocean Spiritual Palace. Nakakatakot na aura. Naramdaman ng mga gwardya ng Sovereign sa pasukan na basang-basa ang kanilang likod sa malamig na pawis. Ang misteryosong figure ay umalis sa Void Ocean Spiritual Palace pagkaraan ng ilang sandali at nagtungo sa isang isla. Ang kanyang bilis ay halos 10 beses na mas mabilis kaysa sa normal na Great Origin Core Realms. Sa Songheng area, ang mahalagang bakuran ng Gun Cloud Pavilion, sa loob ng isang malaking palasyo. Ho! Nagpakawala ng mahabang hininga ang Third Elder habang pilit niyang inilalabas ang itim, nabubulok na dugo mula sa kanyang katawan. Sa kabutihang palad, ang aming angkan ay may mga pamamaraan upang labanan ang mga sumpa ng bangkay ng multo. Mahina ngunit masaya ang ekspresyon ng Third Elder. Kung ang mga bagay ay kinaladkad sa loob ng ilang araw, ang sumpa ay pumasok sa kanyang mga buto. Pagkatapos noon, kahit na nasa kanya ang buong kapangyarihan ng Gun Cloud Pavilion, wala na silang magagawa. Ikaw ang Third Elder ng Gun Cloud Pavilion. Isang malamig at garalgal na boses ang tila umalangaw mula sa kailaliman. Ikaw. Nanlamig ang mga buto ng Third Elder, at halos lumipad ang kanyang kaluluwa sa takot. Isang matangkad na figure, na tila kinatawan ng kamatayan mismo, ang lumitaw sa kanyang harapan, at ang isang kamay na nababalot ng itim na usok ay bahagyang yamakap sa leeg ng Third Elder. Tulungan mo ako. Ang Third Elder ay nahulog sa walang limitasyong takot, at ang kamay na nababalutan ng itim na usok ay tila karit ng kamatayan habang pinipigilan nito ang kanyang True Yuan. Wag! Anong gusto mo? Ibibigay ko lahat sayo.
Ang Third Elder ng Gun Cloud Pavilion ay nanginig at hindi na makalaban. Ang iyong kaluluwa at buhay ay hindi na pag-aari mo. Ang matangkad na figure ay nanunuya, at ang kanyang garalgal na boses ay nagpabagsak sa Third Elder sa lubos na kawalan ng pag-asa. Shua. Ang kabilang kamay ng matangkad na figure ay inilagay sa ulo ng Third Elder, at ang kanyang isip ay nagdilim habang siya ay nawalan ng malay. Soul Heart Reader. Isang tipak ng malinaw na kadiliman ang dumaloy sa kaluluwa ng Third Elder, ngunit wala siyang reaksyon. Para siyang pumasok sa vegetative state. Maya-maya pa, nahulog sa lupa ang Third Elder ng Gun Cloud Pavilion. Walang bakas ng ibang tao roon, ngunit isang boses ang tila bumubulong sa dimensyon ng kaluluwa. Kakasimula pa lang ng Pursuit of Death. Takbo. Tingnan natin kung hanggang saan ka makakatakbo. Sana lang hindi ka masyadong mahina. King of Gods, Kabanata 575. 2-star Battlefield. Pagkalipas ng 2 buwan, sa walang limitasyong karagatan. So, ang Blue Lightning Sky ship ay dumaan sa karagatan sa bilis na halos kasing bilis ng Great Origin Core Realm. Ang paglalakbay sa nakalipas na 2 buwan ay sobrang swabe, at pagkatapos na ang asensya ng dugo ng puso ay pinagsama sa Blue Lightning Sky ship, ang aura nito ay naging dahilan upang maiwasan ito ng mga kalapit na hayop. Higit pa rito, wala ring magagawa ang mga pirata kay Zhao Feng at sa kumpanya dahil masyadong mabagal ang kanilang mga barko kumpara sa Blue Lightning Sky ship, at hindi pa rin sila nang ahas na atakehin ang isang barko na ganoon ang kalidad. Sa loob ng barko. Kapitan, pagkatapos ng 2 buwan, sa wakas ay narating na natin ang gilid ng Thousand Fluang Islands Zone. Papasok na tayo sa susunod na Island Zone. Iniulat ni Lulan Jishui. Ang lahat ng mga mandaragat ay bumuti pagkatapos ng 2 buwan. Sa paglilinis ng asensya ng dugo ng puso, ang kanilang estado ng pag-iral at ang kanilang mga pundasyon ay mas matibay, at ang kanilang mga paglilinang ay higit sa lahat ay nasa huling yugto ng True Lord rank. Ang mga estado ng pagkakaroon ng isang maliit na bilang ng mga mandaragat ay malapit na sa kalahating hakbang na Origin Core Realm. Ang susunod na destinasyon, True Martial Sacred Land. Ang boses ni Zhao Feng ay tumunog sa buong Blue Lightning Sky ship. True Martial Sacred Land. Ang mga puso ng mga mandaragat ay nanginginig, at sila ay napuno ng pananabik. Ang True Martial Sacred Land ay isa sa 3 spiritual sacred land sa loob ng Kang Ocean. Kailangang malaman ng isang tao na ang bawat spiritual sacred lands ay may kontrol sa ilang daang mga zone ng isla. Hindi ko akalain na ang pupuntahan ng kapitan ay ang True Martial Sacred Land. Sa kakayahan ng kapitan, maaari tayong manirahan sa Sacred Lands. Sa oras na iyon, makakapatong din tayo. Nag-usap ang mga mandaragat. True Martial Sacred Land. Huminga ng malalim si Lulan Jishui, at iba't ibang kulay ang bumungad sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay sinimulan ni na Zhao Feng at Lulan Jishui na suriin ang mapa. Nasa gitna ng lugar na iyon ang True Martial Sacred Land. Kailangan pa nating dumaan sa 12 ng mga island zone para marating ito. Sabi ni Lulan Jishui. 12 ng mga island zone. Ito ay lubhang malayo. Kung hindi dahil sa kanila ang Blue Lightning Sky ship, hindi sila maglalakas loob na isipin iyon. Para sa mga normal na sovereign, ang distansya sa pagitan ng 2 island zone ay napakalayo na. Asher Islands Zone, Tianlu Islands Zone, Thousand Fluang Islands Zone. At papasok na kami sa isang bagong island zone. Bulong ni Zhao Feng sa kanyang puso. Hindi niya namamalayan, palayo na siya ng palayo sa Asher Flower Continent. Naalala pa niya kung paano nagsimulang muling maging aktibo ang Scarlet Moon Demonic Religion bago siya umalis. Sa sandaling ito, hihihi. Isang surge ng death air ang nagmula sa loob ng 10,000 Ghost Pearl, at sapat na iyon para mabiga ang mga normal na sovereigns. Skeletal Division Leader, nagtagumpay ka. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng habang inilalagay niya ang kanyang spiritual sense sa 10,000 Ghost Pearl. Sa nakalipas na ilang buwan, nag-iisa ang Skeletal Division Leader dahil sinisipsip nito ang Heartblood Essence at ang Mystic Dark Crystal Bone, sinusubukang makapasok sa late stage na Small Origin Core Realm. Hindi ko akalain na ako'y makakalusot sa gitna ng pagiging alipin. Napabuntong hininga ang Skeletal Division Leader.
Kung ito ay nasa Azure Flower Continent pa o anumang iba pang normal na lugar, sino ang nakakaalam kung gaano katagal bago ito makapasok sa late stage na Small Origin Core Realm? Hehe, alipin. Skeletal Division Leader, parang hindi ka payag. Bahagyang tumawa si Zhao Fang. Shua. Ang Skeletal Division Leader ay lumitaw sa harap ni Zhao Fang, at ang late stage na Small Origin Core Realm aura nito ay mas malakas pa kaysa sa iba sa parehong cultivation. Pagkatapos ng lahat, na-absorb ng Skeletal Division Leader ang 2 barrels ng Heartblood Essence at sumanib sa Mystic Dark Crystal Bone. Ang kanyang depensa ay malayong mas malakas kaysa sa iba sa huling yugto ng Small Origin Core Realm. Ngayon, ang anumang pag-atake mula sa isang tao sa ibaba ng Great Origin Core Realm ay malabong makapinsala sa Skeletal Division Leader. Kaya ko pang ang labanan ang mga nasa Great Origin Core Realm nang hindi lubos na nadudurog. Kung mayroon akong Ghost Corpse Cursed Array, mas malaki pa ang tsansa kong manalo. Ang Skeletal Division Leader ay nakaramdam ng higit na kumpiyansa, at hindi ito gaanong maingat gaya ng pagharap kay Zhao Fang. Ang Skeletal Division Leader ay likas na nag-inspection kay Zhao Fang, at napatalon ito sa takot sa nakita. Ang aura ng estado ng pag-iral ni Zhao Fang ay parang isang hayop, at ang Skeletal Division Leader ay parang nakaharap ito sa isang walang limitasyong balyina sa karagatan. Paano ito posible? Ang ekspresyon ng Skeletal Division Leader ay naging isang hindi makapaniwala. Ayon sa mga hula nito, ang estado ng pag-iral ni Zhao Fang ay papalapit na sa peak stage na Great Origin Core Realm. Bagamat si Zhao Fang ay hindi aktwal na nagkaroon ng cultivation ng isang Great Origin Core Realm, ang kanyang estado ng pag-iral ay nalampasan na ang karamihan sa mga cultivator. Bukod doon, mas malakas din ang bloodline power ni Zhao Fang kaysa dati. Kahit na gumamit siya ng malaking halaga ng Heartblood Essence, hindi siya dapat mabilis na umunlad. Hindi matanggap ng Skeletal Division Leader ang realidad na ito. Sa gayong matibay na pundasyon, ang kalahating hakbang na True Yuan ni Zhao Fang ay lumampas sa iba na may parehong paglilinang, sa mga tuntunin ng parehong kalidad at dami. Skeletal Division Leader, may sasabihin ka ba? Ngumiti si Zhao Fang. Ang kanyang estado ng pag-iral ay mas malakas kaysa sa Skeletal Division Leader, sa makatuwid ang presyon ng huli ay walang epekto sa kanya. May sasabihin. Siyempre wala. Umiling ang Skeletal Division Leader. Sasabihin pa lang niya kay Zhao Fang na baguhin ang status nito bilang isang alipin at baka baguhin ang bilang ng mga taon na kailangan nitong sundin si Zhao Fang. Gayunpaman, bigla nitong napagtanto na ang aura nito ay hindi man lang pinipilit si Zhao Fang. Masyadong lumakas ang kanyang bloodline at katawan. Skeletal Division Leader, ang pagpapalakas ng Ghost Corpse Cursed Array ay may iwan sa iyo. Walang pakialam si Zhao Fang na pigain ang bawat onsa ng halaga ng Skeletal Division Leader. Shua. Bumalik ang Skeletal Division Leader sa 10,000 Ghost Pearl na may umiiyak na ekspresyon. Sa loob ng cabin ng kapitan, nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Fang. Nagawa niyang pigilan ang Skeletal Division Leader sa ngayon. Ang lahat ay dahil sa aura ng Ancient Dream Realm. Sa nakalipas na 2 buwan, paulit-ulit na nakapasok si Zhao Fang sa Ancient Dream Realm, at kayanan niyang tumagal ng 40 o 50 paghinga sa loob. Sa sandaling umabot ako ng 100 paghinga, susubukan kong maglakad-lakad. May layunin si Zhao Fang. Sa paglakas ng kanyang katawan at bloodline, napagtanto niya na ang epekto ng aura ng Ancient Dream Realm ay bumababa. Dati, ang bawat singit ng aura ay nagpaparamdam sa kanya na parang lumalakas siya, ngunit ngayon kailangan niyang sumipsip ng kahit 100 wisps para maramdaman na siya ay gumagawa ng anumang pag-unlad. Ang dami lang niyang magagamit para makabawi. Ito ay pareho sa kakanyahan ng dugo ng puso. Gayunpaman, kung ang balita tungkol sa estado ng pag-iral ng isang tao ay halos umabot sa pinakamataas na Great Origin Core Realm mula sa pinakamataas na True Lord rank sa loob lamang ng kalahating taon, ito ay masindak sa mundo. Makalipas ang ilang araw, pumasok ang Blue Lightning Sky ship sa susunod na island zone. Nang dumaan ang barko sa isa sa mga isla, ang Heaven Earth Yuan Chi ay nanginginig, at ang mga tunog ng labanan ay kumalat sa kalangitan. Ano ang nangyayari? Nadama ng lahat sa loob ng Blue Lightning Sky ship na may mali. Ang kaguluhan ay masyadong malaki.
Parang may malawakang labanan na nagaganap. Marahil ito ay isang labanan sa pagitan ng dalawang star na sekta. Sabi ng isang matandang marino. Isang labanan sa pagitan ng dalawang star na sekta. Walang sino man sa kanila ang makapag-isip ng sitwasyon sa loob ng isla. Whoosh! Tumalon si Zhao Feng sa hangin at binuksan ang kanyang God Spiritual Eye upang tumingin sa malayo. Pinahintulutan ng God Spiritual Eye na tumaas ang kanyang pandama. Nakakatakot. Ang larangan ng digmaan ay nagpayanig sa puso ni Zhao Feng. Binasag ng mga eksperto mula sa dalawang star na sekta ang mga bundok at lumikha ng tidal wave sa dagat. Ang mas nakakatakot ay naramdaman niya ang napakagandang kapangyarihan ng Void God Realm Kings. Para silang mga Diyos habang niyayanig nila ang larangan ng digmaan. Hindi man lang nang ahas si Zhao Feng na gamitin ang kanyang God Spiritual Eye para tumingin ng malapitan kung sakaling maramdaman siya ng Void God Realm Kings. Bilisan nating lumibot sa islang ito. Nag-iba ang ekspresyon ni Zhao Feng habang nag-utos. Hindi niya inisip ang mahabang paraan upang maiwasan ang labanang ito sa pagitan ng dalawang star na sekta. Masyadong nakakatakot ang kapangyarihan ng isang two-star sect. Maaari nilang pamunuan ang isang dosenang Azure Flower Continents. Whoosh! Sinubukan ng Blue Lightning Sky Ship ang lahat ng makakaya upang maglibot sa isla. Ang islang iyon ay halos kapareho ng sukat ng Azure Flower Continent, at ngayon ito ay naging isang larangan ng digmaan para sa dalawang star na sekta. Napabuntong hininga si Zhao Feng sa kanyang puso. Ang hitsura ng Scarlet Moon Demonic Religion ay teknikal na sagupaan sa pagitan din ng dalawang star na sekta. Kapitan, may grupo na papalapit sa unahan. Biglang bulalas ni Lulan Jishui. Tiningnang mabuti ni Zhao Feng at nakita niya ang higit sa isang dosenang barko na lumipad mula sa unahan. Ang pinakamalaking barko ay bahagyang mas mahusay kaysa sa Blue Lightning Sky Ship. Mayroong ilang daang eksperto, lahat ay nasa True Lord rank. Ito marahil ang mga reinforcement ng isa sa dalawang star na sekta. Bilisan mo na lumibot sa kanila. Huli na. Puno ng gulat ang boses ni Lulan Jishui. So. Mahigit isang dosenang figure ang lumipad palabas mula sa barko sa unahan, bawat isa sa Origin Core Realm, at dalawa sa kanila ay Sovereign Lords. Late Stage Great Origin Core Realm. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Kailangang malaman ng isang tao na si Lord Wu Suo ay nasa early stage na Great Origin Core Realm, na posibleng papalapit sa gitnang stage na Great Origin Core Realm, samantalang ang dalawang bagong dating na ito ay nasa middle stage na Great Origin Core Realm at late stage Great Origin Core Realm ayon sa pagkakabanggit. Shua. Naramdaman ni Zhao Feng ang isa pang nakakatakot na aura mula sa loob ng pinakamalaking barko at tinansya na ang may-ari ng aura na ito ay nasa kalahating hakbang na Void God Realm. Sinong nandyan? Isang grupo mula sa two-star sect ang nakapalibot sa Blue Lightning Sky Ship. Kapitan, ano ang dapat nating gawin? Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Lulan Jishui. Hindi pa siya nakakita ng ganoong eksena. Ang puso ni Zhao Feng ay puno ng kapitan. Hindi niya akalain na mahuhulog pa rin sila sa labanan sa pagitan ng dalawang star na sekta sa dulo. Sumuko na lang tayo. Sabi ni Zhao Feng habang itinatago niya ang kanyang aura at ginawa ang kanyang sarili na parang isang normal na half-step na Origin Core Realm. Ang lahat sa loob ng Blue Lightning Sky Ship ay nagpipigil ng hininga. Mga senior, dumaraan lang kaming mga negosyante, ayaw naming pumasok sa away ng mga sekta. Si Lulan Jishui, na mas kaakit-akit, ay pumunta upang makipag-usap. Hahaha, mga negosyante. Ang Five Mountain Islands Zone ay nasa kaguluhan sa loob ng ilang daang taon at lahat ng mga isla sa malapit ay mga larangan ng digmaan. Wala pang negosyanteng ng ahas na dumaan dito. Nanunuya ang itim na balat sa huli na yugto ng Great Origin Core Realm. Kami ay mula sa Thousand Fluang Islands Zone, hindi namin alam ang sitwasyon dito. Paliwanag ni Lulan Jishui. Tumahimik ka, ibaba mo sila. Ang itim na balat na elder ay ngumisi at ikan-away ang kanyang kamay, at pinahinto ng ilang eksperto ang Blue Lightning Sky Ship. Gayunpaman, nagulat ang nakaitim na elder nang makita niyang ang taong may pinakamataas na cultivation ay si Zhao Feng, kalahating hakbang lamang na Origin Core Realm. Sa makatuwid,
pinahinto lamang niya ang barko at inilagay si Zhao Feng at ang kumpanya sa isang maliit na bulwagan sa loob ng kanilang barko. King of Gods, Kabanata 576. Death Squad. Sa loob ng Blue Lightning Sea Skyship, nakalock sina Zhao Feng, Lulan Jishui, at kumpanya sa loob ng isang maliit na bulwagan. Ang mukha ni Lulan Jishui ay maputlang puti, at ang lahat ng mga mandaragat ay nataranta. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang sino man sa mga eksperto mula sa 2-star na sekta ang dumating upang tanungin sila. Hindi kami especially iyan ng ibang sekta. Paalisan mo na kami. Sigaw ng mag-asawang marino. Tumigil ka sa pagsasalita. Papatayin ko ang sino mang magsabi ng ibang salita. Narinig ang malamig na boses ng matanda na may itim na balat. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa late stage na Great Origin Core Realm, kaya mas malakas siya kaysa sa Sovereign na may suot na kamiseto o Lord Husuo. Sa loob ng maliit na bulwagan, ang mga mandaragat ay naging patay-tahimik. Mukhang walang pakialam ang 2-star sect sa ating pagkakakilanlan. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng. Hindi sila pinatay ng sekta, pero wala ring pakialam ang sekta sa kanilang pagkakakilanlan, kaya ano ang nasa isip nila. May isa pang posibilidad. Ang boses ng Skeletal Division Leader ay tumunog sa pamamagitan ng Dark Heart Seed. Isa pang posibilidad. Napagtanto ni Zhao Feng na hindi maganda ang sitwasyon. Ang Skeletal Division Leader ay nabuhay sa panahon ng Scarlet Moon Demonic Religion, na bahagi ng labanan sa pagitan ng 2-star na sekta, kaya medyo alam nito. Sa sandaling ito, pasok. Sumigaw ang nakaitim na elder mula sa labas, at nakita ni Zhao Feng na may iba pang mga hostage na pinipilit na pumasok sa barko. Ang pinakamababang cultivation sa kanila ay ang late stage na True Lord rank, ngunit higit sa lahat ay binubuo sila ng peak True Lord ranks at ilang half-step Origin Core Realms. Humigit kumulang kalahati ng oras na kinuha upang gumawa ng tsaa mamaya, 50 o 60 tao ang kumalat sa buong barko. Ang Six Ring Palace ay Keitawatawa. Dinadala nila tayo, mga inosenteng tao, para maging bahagi ng kanilang death squad. Oo, ang Six Ring Palace at ang 9 Despair Halls ay nakipaglaban sa loob ng ilang daang taon at naging sanhi ng isla na ito na puno ng taggutom at pagkawasak. Malas lang tayo. Ang mga tunog ng kawalan ng pag-asa at kalungkutan ay nagmula sa barko. Mga death squad. Nang marinig iyon, nanginginig ang puso ni Zhao Feng at ng kumpanya. Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit hindi nagtanong ang 2-star sect tungkol sa kanilang pagkakakilanlan, lahat sila ay nakatakdang maging cannon fodder. Hindi. Ayokong maging cannon fodder. Ang mga iyak ay nagmula sa loob ng barko. Maraming mga henyo mula sa iba't ibang angkan dito. Binalot ng takot sa kamatayan ang barko. Sa mga bihag, mayroong 3 soberano, 2 lalaki at 1 babae, na halos hindi mapakali. Ang 2 lalaki at 1 babae ay binubuo ng isang malungkot na kabataan, isang matanda na may isang armado, at isang babaeng nakadilaw. Sa kanila, ang paglilinang ng malungkot na kabataan ang pinakamataas. Naabot na niya ang late stage na Small Origin Core Realm. Parehong nasa middle stage na Small Origin Core Realm ang One-Armed Elder at ang babaeng nakadilaw. Liya. Hindi ba't ikaw ang once-in-a-thousand years genius mula sa Six Ring Palace na pinarusahan dahil sa pagsuwi sa mga patakaran? Paano ka nandito? Ang babaeng nakadilaw ay tumingin sa malungkot na kabataan, na tinatawag na Liya. Lahat tayo ay mga tao na mamamatay. Ano ang silbi ng pakikipaglaban sa sekta? Namamanhid ang mukha ni Liya. Sa talento ni Brother Lee, bakit ang dali mong sumuko? Bagamat isa tayong death squad at puro kanyan lang, mayroon pa ring 1 in 1,000 chance para mabuhay. Kumislap ang mga mata ng matanda na may isang sandata. Tama, kung magkakasama tayong lahat, makakaligtas tayo. Nagsimulang maging masigla ang barko. Ang 3 sovereign ay naging pinuno ng mga bihag, at ang katanyagan ni Liya ay naging dahilan ng paghanga ng iba sa kanya. Sa itaas ng walang limitasyong karagatan. Ang isa pang ilang barko ay lumapit sa pangunahing grupo mula sa Six Ring Palace. Ang mga barkong ito ay pangunahing puno ng mga bilanggo, at bawat barko ay may hindi bababa sa 1 o 2 soberano.
Sa gitna ay ang Blue Lightning Sea Sky Ship, at mayroong mahigit 100 mga barko dito na puno ng mga hostage. Sa kanila, ang Blue Lightning Sea Sky Ship ay isa sa mga mas malakas. Arg! Nagmula sa kabilang banda ang mga hiyawan. Ang isang pares ng mga hostage ay tumakbo ng ilang milya bago pinatay ng mga eksperto ng Six Ring Palace, na nagsnip sa kanila ng mga busog. Kung may maglakas loob na tumakas, papatayin ko lahat ng nasa barko nila. Isang boses na tila nang galing sa kailaliman ng impyerno ang narinig. Ang mga hostage ship ay agad na tumahimik, at ang Heaven Earth Yuan Chi sa malapit ay tila nagyelo. Yung aura. Nakaramdam si Zhao Feng ng presyon sa kanyang kaluluwa, at hindi siya makapag-isip ng maayos. Na may kalahating hakbang na Void God Realm dito, huwag mo nang isipin iyon. Bahagyang bumantong hininga si Liya niya. Half-step Void God Realm. Huminga ng malamig ang lahat ng mga hostage, at nanginginig ang puso ni Zhao Feng. Nahulaan niya na ang kalahating hakbang na Void God Realm ay mangangailangan lamang ng isang pag-iisip upang sirain ang mga kaluluwa ng mga normal na sovereigns. Ang ilan sa mga hostage ay nahati sa mga barko. Bilang mga orihinal na may-ari ng barko, si Zhao Feng at ang kumpanya ang may pananagutan sa pagkontrol sa kanilang barko. Sina Zhao Feng, Lulan Jishui, at kasama ay pumasok sa control room. Sumunod din si Liya niya at ang iba pang dalawang sovereign habang tinatalakay nila ang mga taktika. Medyo maganda ang depensa nitong barko. Gaano ba ito kabilis? Kumislap ang mga mata ni Liya niya. Ito ay bahagyang mas mabilis kaysa sa isang normal na soberano sa pinakamataas na bilis nito. Itinago ni Zhao Feng ang katotohanan. Pumasok sa larangan ng digmaan. Ang nakaitim na Elder at ilang Great Origin Core Realms ay nanunood sa mga hostage ship mula sa likuran, at sa likod nila ay ang pangunahing puwersa ng Six Ring Palace. Si Zhao Feng at ang iba pang mga hostage ship ay ang unang round ng Death Squad. Ang Cannon Fodder ay sinadya upang direktang sumingil pasulong. Bilang isang Death Squad, sila ay papatayin kung sila ay Otres, ngunit kung sila ay patuloy na sumusulong, mayroong kahit isang kislap ng pag-asa. Ayon sa mga alituntunin ng Six Ring Palace, kung ang isang hostage ay makakaligtas ng 3 round sa mga Death Squad, makikilala sila bilang isang disipulo ng sekta. Ngumiti ang nakaitim na matanda. 3 beses. Nakaramdam ng pait ang mga hostage. Ang mga Death Squad ang unang round ng Cannon Fodder. Ang pagkakataong mabuhay minsan ay kasing baba ng 1 in 8,000. Siyempre, 1 in 8,000 pa rin ang ibig sabihin ng pag-asa. Ang pag-urong ay nangangahulugang ganap na kamatayan. Mahigit 100 ng mga hostage ship ang nagsimulang lumipad sa loob ng bansa. Hindi nagtagal ay dumaan ang mga barko sa hadlang, at naging mabigat ang paglaban sa hangin. Ang target ng Six Ring Palace ay isang 1-star clan na may ilang mga lawa at ilog sa malapit. Hahaha! Nandito na ang Cannon Fodder ng Six Ring Palace. Maghanda kayong lahat. Malapit sa pasukan ng angkan ay isang grupo ng mga tao mula sa 2-star na sekta, ang Nine Despair Hall. Patayin. Wala kang landas ng pag-urong. Ang nakaitim na matanda at kasamahan ay nakamasid sa likuran. Ang mga eksperto ng Six Ring Palace ay lumipad at bumuo ng isang kalahating bilog sa likod ng mga hostage ship. Hanggat ang mga Death Squad ay makakaligtas sa unang round o dalawa ng mga pag-atake, pagkatapos ay makapasok sa clan, ang mga eksperto sa Six Ring Palace ay dumiretso pagkatapos. Sugod. Ang higit sa 100 ng mga hostage na barko ay kailangang sumulong mismo sa Nine Despair Hall na parang mga gamo-gamo na lumulukso sa apoy. Mayroong 7 o 8 Great Origin Core Realms at 12 ng Small Origin Core Realms mula sa Nine Despair Hall. Bukod doon, mayroon ding isang sangkawan ng ilang libong tao na binubuo ng Half-Step Origin Core Realms, True Lord Ranks, True Mystic Ranks, at True Human Ranks. Pagharap sa hangin ng kamatayan, ang mga katawan ng mga bihag ay nanghina. Boom! 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 Ang mga maliliwanag na ilaw ay kumikislap mula sa bawat direksyon, na naghuhugas sa mga hostage na barko. Unang round pa lang ito ng mga pag-atake, at mahigit kalahati ng mga barko ang nabasag habang ang ilan ay sumabog pa nga. Patayin.
Ang isang pares ng mga hostage ay tumalon mula sa kanilang mga barko. Bam! Ang pagsabog ng isang barko ay sapat na upang banta ang buhay ng mga normal na soberano. Weng! Nanatiling ligtas ang Blue Lightning Sea-Sky ship ni Zhao Feng pagkatapos ng unang round ng mga pag-atake dahil sa defensive array nito. Ang depensa ng barkong ito ay mas malakas kaysa sa inaakala ko. Si Li Yanya at ang iba pang dalawang sovereign ay hindi maiwasang magulat. Mayroong ilang mga dekalidad na barko sa mga hostage ship, at ang Blue Lightning Sea-Sky ship ay isa sa pinakamahusay. Kalahati lamang ng mga barko ang nakarating sa pasukan pagkatapos ng unang pag-atake. Gayunpaman, sa parehong oras, isang malaking bilang ng mga eksperto mula sa 9 Despair Hall ang sumusugod. Arg! Tuloy-tuloy ang sigaw. Ito ay isang katayan. Ang 9 Despair Hall ay may kalamangan sa parehong lakas at bilang ng mga eksperto. Agad nilang pinatay ang mga death squad. Boom! Ang walang limitasyong mga barko sa karagatan ay patuloy na sumabog habang ang mga bihag ay nakipagsagupaan laban sa mga eksperto mula sa 9 Despair Hall. Mayroon ding maliit na bilang ng kanyan na kompe na tumakbo at pinatay ng Six Ring Palace. Ang hangin ng kamatayan ay kumalat sa buong larangan ng digmaan. Lahat, hindi pwedeng dito na lang tayo uupo. Kahit gaano pa kalakas ang depensa ng barko, malapit na itong masira. Inorganisa ni Li Yanya ang mga hostage para salakayin ang mga eksperto mula sa 9 Despair Hall. Boom! Boom! Nagsimulang manginig ang Blue Lightning Sea-Sky ship laban sa mga pag-atake. Kapitan, malapit nang masira ang defensive array. Bulalas ni Lulan Jishui. Nang marinig iyon, lumipad ang lahat ng mga bihag sakaling sumabog ang barko. Lumitaw ang panunuya sa mukha ni Zhao Feng. Ang Blue Lightning Sea-Sky ship ay maaaring tumagal ng isa pang dosenang hininga. Siyempre, hindi siya papayag na masira ang barko. Itakda ang array. Tumayo si Zhao Feng sa Blue Lightning Sea-Sky ship at nagpatawag ng 30 o 40 sinumpaang ghost corpses na bumubuo ng madilim na kulay abong usok, na sumasaklaw sa radius na 100 yarda. Nangangahulugan ito na ang mga pag-atake mula sa labas ay hamina ng higit sa kalahati nang dumaan sila sa Ghost Corps Cursed Array, kaya hindi gaanong banta ang mga ito sa barko. Ang kakaibang Ghost Corps Array. Ang mga mata ni Li Yanya at ng iba pang dalawang sovereign ay nagliwanag habang sila ay nagkukumpulan patungo kay Zhao Feng. 30 o 40 sinumpaang bangkay ng multo ay sapat pa rin ang kapangyarihan upang takutin ang mga soberano. Kung tutuusin, nasipsip na nila ang dugo at asensya ng maraming sovereigns, kabilang ang walang limitasyong balyina sa karagatan. Isang mag-asawang half-step na Origin Core Realms, at isa o dalawang sovereigns mula sa 9 Despair Palace, ang pumasok sa array. Ang kanilang lakas ay hamina, at sila ay napatay sa pamamagitan ng pinagsamang pag-atake ng 3 soberano. Hihihi. Nakakain na kami ng 2 pang soberano. Ang larangan ng digmaan na ito ay isang magandang lugar para sa pagsipsip ng asensya ng dugo at puwersa ng buhay. Ang boses ng Skeletal Division Leader ay tumunog mula sa perlas. Upang itago ang kanyang lakas at hindi mapansin, ipinatawag lamang ni Zhao Feng ang isang bahagi ng kanyang sinumpaang mga bangkay ng multo, at hindi man lang niya pinalabas ang Skeletal Division Leader. Gayunpaman, naramdaman ni Li Yanya at ng iba pang dalawang sovereign na, pagkatapos kainin ng Ghost Corps Cursed Array ang asensya mula sa mga patay na sovereigns, mas lumakas ang kapangyarihan ng sumpa. Boom! Boom! Sa sandaling ito, ang 2 star na sekta ay nagsimulang mag-away. Sa mga hostage ship, ang kay Zhao Feng lang ang hindi nasira, ngunit wala pang 5% ng mga hostage na nasa kanyang barko ang nakaligtas.